Ayan, mukhang lalabas na yung pangalawa. Inauna lumabas na mga alas 7 ng umaga. Pure black na female. So ang panganay ay female. Ang galing-galing naman ni Fanny, tsaka ni Murphy ha. Si Murphy napaka-prolific, pati si Fanny. So tingnan natin kung anong susunod na kabanata dito. Ayan, nagpupush na uli si Fanny. Mukhang malapit na uli lumabas yung second na baby niya. Alalayan lang natin. Pero so far kaya niya eh. Ayan na. Marunong na po ito eh. Ayan na. Congratulations Fanny. Congratulations Murphy. Na-stud po ito ng December. Nagulat talaga ako magkakabit na silang dalawa ni Murphy. Naglilinis ako ng cages nila. Nasa likuran ko sila. Pagtayo ko, pagtingin ko, magkadikit na. Ang galing. Tapos binigyan ko ng follow-up. Medyo natagalan. Pero yung una pa lang, nasentrohan na kagad ni napuruhan na kagad ni Murphy. Galing ni Murphy. Actually si Murphy, mas maliit kaysa kay Fanny. Matangkad si Fanny, tsaka mahaba. Si Murphy mababa na maigsi. Pero ang galing niya, madulas pa na, medyo basa-basa yung sahig dahil nga naglilinis ako. Ayan po, nagpupush na siya. Sige, kaya mo yan anak, kaya mo yan. Sige na, kaya mo yan. Ang galing ng mother to eh. Galing ng mother, si Fanny. Very good girl. Ayan na. Abangan natin. Susunod na kabanata. Tingnan natin. So, yung first puppy niya ay gumagapang papunta sa kanya. At the same time, kinukuha din ni Fanny papunta sa kanya kasi binibigyan niya ng warmth, ng init, no? Pinapadede na niya yung pang-una. So, binibigyan niya ng init yung baby, yung puppy dahil nga syempre, bago panganak, kailangan ng init ng katawan ng nanay nun. At the same time, nagkakaroon na siya ng naamoy na niya yung nanay niya, naamoy na siya ng nanay niya, pamilyar na siya sa amoy. Yun yung nagiging pinaka-bond nilang dalawa eh. Ganyan po yun, senses ng mga aso, mas stronger compared sa ating mga humans. Yun ang number one na pan-detect nila. Yung kanilang sense of smell, napakagaling, napakahusay po. So paglabas pa lang yan, naamoy na niya kung ng nanay niya, no? Kaya dumalabas na yung pangalawa. Excuse me, tingnan natin. Tingnan natin siya. Umiiri-iri na si Fanny. Habang busy ang kanyang mother, ang kanyang mommy, sa pagpapalabas sa kanyang susunod na puppy, sa kanyang kapatid, siya naman ay busy, naghahanap ng dede, pambihira. Ang kulit. Ang kulit lang, ha? Ang galing. Diba? Yun, Sige, kaya mo yan, Fanny girl. Kaya mo yan, Fanny girl. Yun. Ire. Sige, kaya mo yan. Habang nagpapaanak dito o nanganganak dito si Fanny, tingnan naman natin sa isang banda itong mga katabi natin dito. Ayan sila, ang dami, lalaki, tabi-tabi. Kanina yun, nanonood dyan, 6 na yan eh. Nabutit nakatulog na. Ayan. 3 Chocolab, Labrador, at saka 3 Doberman. Ayan po. Yung Choco Labrador, 3 lalaki yan. Magkakapatid. 2 months po yan. Magkakasida dyan, pati yung Doberman. Yung Doberman, 2 babae, 1 lalaki. Pero ang available na lang po ay 1 lalaki, 1 babae. Pinareserve na ni Kuyang Glenn yung isa. Shoutout sa iyo, Kuyang Glenn, sa Pampanga. Clark, Pampanga po.
Kunin daw niya sa Sunday siguro, hopefully. Gagaling pa daw siya ng Mindanao eh. So going back, balik tayo dito kay Fanny. Okay, so yung lagay ko po dito ay yung ginupit na karton. Kasi at the same time mag-i-scratch yan siya. Part po ng pagle-labor niya yan eh. Part na pagle-labor ng inahin na aso. Yung magkakamot. So karton ang nilagay ko dahil pinaka maganda yan. Kahit pa paano may effort talaga siya dyan. Ano po. Tapos absorbent yan. Nag-absorb siya ng water o ng liquid. At the same time, matigas yan para yung kanyang anak, yung init, tsaka hindi siya nagsasag. Hindi siya nagsasag. Yung po pinakamahalaga doon. Kung masira man, palitan po uli kagad. Ganun ang style. Layo ko kaya muna ng konti ito. Ito nangyari. Okay, so hindi po natin nakita. May lumabas na uling bago. Nakatago kasi nandun sa may sulok. Hindi naman natin pwedeng pilitin. Anyways po, yan, lumabas na yung isa. Second na baby. At nalinisan na rin ni Fanny, ng nanay, yung second na baby. Ayan po, salukuyan niyang dinidilaan para malinis ng todo at saka maging mainitan yung katawan ng kanyang anak. Mabilis po ang pangyayari. Congratulations. Itim uli ang lumabas. Wow, puro black. Anet. Pero parang hindi siya pure black, parang siyang gray. Alaman natin kasi bagong labas pa lang eh. Ang bilis po ng pangyayari ha. Tumalikod lang tapos bingo. Ayan na siya. Kumikislot-kislot. Parang hindi siya talagang black. At naputol na rin ni Fanny yung kanyang pusod, ano? Ang galing. Very good girl. Ayan po. At yung isa ay kasalukuyang umiiyak. Naghahanap ng nanay. Ilagay ko lang po muna sa maliit na box. Sa box na pinutol. Para pagkaroon naman ng space and time itong nanay niya, masikaso yung susunod na kapatid na lalabas. Iyak ka lang muna dyan. Nandito lang anak nanay mo. Huwag ka matakot. Pupuntahan ka. Pinuntahan na siya. Okay yun. Safe na yun. Linisan mo muna yan. Linisan mo muna isang yan. Papalitan natin yung karton na yan kasi basa na tsaka nasisira na unti-unti. Madali lang naman pong palitan yan tsaka madaling linisin. Kung hindi naman po kayo suplado, practical pong gamitin yan. Tapos pagkatapos yan, makapanganak yan, siyempre tatapon na ano po. Ngayon kung meron kayong extra tela, meron kayong towel, ganyan, or anything, any cloth na malinis, pwede po ninyo doon ilagay. Tapos pagkatapos gamitin, ay itatapon na rin. Ngayon, maganda pong gamitin yung tela. Kaya lang nangyayari kasi sa experience ko ang tela ay
susuot sa ano, napapaloob yung puppy sa loob. Pag hindi na malaya, natatapakan ng nanay. Lalo na didisgrasya. Unlike to, flat na flat, kitang-kita. Well, syempre, mabantayan naman natin kung may tela. No? Pupuyatan natin. Kaya lang, syempre, minsan, meron din tayong ginagawang iba, no? Katulad nga nito, napalingat lang tayo. Pagtingin ko, meron na ang puppy. So, ayan yung isa. Ayan po yung second na puppy. Okay, so ayan po, lalagyan ko na ng bagong karton para may bago siyang hihigaan at saka mag-absorb ng mga fluids na galing sa tiyan niya, ano po. Ayan. So, yung susunod po, yung sumunod na puppy ay hindi ko pa na-check on gender. Pero more or less po, mukhang healthy naman siya. Ayun. Pupunta sa mami niya. At tansya ko meron pang nasa loob. Mga isa, dalawa pa. Malaman natin kung ilan ang susunod pa. At syempre, hindi naman po tayo partikular kung ilan ang lalabas, kung ilan ang magiging anak. Inaalam lang natin para at least maalalayan natin, mabantayan itong inahin. At syempre po, ang pinakamahalaga rito ay maging healthy at saka normal yung mga anak. Yun po ang pinakamahalaga doon. Maging successful siya in a way. Syempre po, magandang makita natin, nakakatuwa na may mga puppies, malulusog sila at lalaki ng maayos. Ano po? Meron tayong mga bagong alagaan. At nagle-labor na naman si mami. Ayan po. Kung hindi siya alis sa pwesto na yan, ay makikita natin. Makikita natin kung ano po ang kakalabasan. Tingnan natin. Ang kulay ng tatay nila, asawa ni Fanny, ay bali tricolor na poodle. Pero toy poodle siya. Nakakatuwa doon, yung color niya ay lumalabas lang usually sa mga giant poodle or standard poodle kung tawagin. Ayun po yung napaka-interesante ro. So, puti, cream, at saka red yung kanyang kulay. Kaya tricolor po ang dating niya. Hindi siya merle eh. Ayan po, tingnan natin. Tapos si Fanny naman ay pure black na may pagka parang kastanyas yung color niya, yung pagka brown niya. Opo. So, hopefully makita natin kung ano susunod. Ayan. Nakabang tayo kung ano susunod na kabanata. At habang tayo ay nakaabang dito, pinapanood, inaalalayan si Fanny sa kanyang panganganak. Ito namang mga nasa tabi kong mga puppies dito
at Choco Labrador at saka Doberman ay kasalukuyang mga naghaharutan. Ayan po. O, yung isa, naipit na naman ang paa. Naipit ang paa, ngangawa. Kinakalabit pa ako ng mga ito. Ayun, umiyak na. Ngayon yung kanyang second baby. Labas na. Pero hindi siya ganun. Parang hindi siya ganun ka-black eh. Hindi siya ganun ka-dark. Parang silver ang dating. Oo, ayan oh. Parang silver ang dating. Parang bluish silver. Ang ganda ng kulay niya. Siguro paglaki niya magbabago pa yan. Tapos kita na yung yung pagkakulot. Ang ganda na hibig. Uy, ano ba kayo? Ayun, lumalabas na yung susunod. Ano na una? Sige, kaya mo yan anak. Kaya mo yan. You can do it, baby girl. Sige, Fanny. Push. Push mo lang, Fanny. Kaya mo yan, Fanny. Nauna yata yung paa. Suwi. Suwi yata. Oo, yun oh. Suwi nga oh. Oo, tapos habang ayun. Ayun na. Habang ako yung nanonood dito ng panganganak ni Fanny, may nangangalabid naman sa likuran ko dito. Ito mga to talaga kahit kailan. Ang gugulo eh. Yan. Sige, push lang anak. Push. You can do it. Come on, girl. Yes, come on. Tapos habang busy sa panganganak ng nanay, isa ay sumasapak. Oh. Ayan, sumasapak siya doon. Hinahanap ang dede ng nanay niya. Oh, suwi nga. Oo. Baligtad ang paglabas. Nauna yung dalawang paa sa likod, tsaka buntot. Ayan. Sige lang anak. Tulak muna ko. Itim na naman yata. Nakasama ng dugo ni Fanny. Natalo ang dugo ni Murphy. Pero ang galing ni Murphy ha. May follow up siya. Medyo ilang araw din yung nakalipas. Pero yung unang shoot pa lang niya. Nakapuro na siya. Ayun, ako, laki ng baby lumabas. So, gumagalaw-galaw na si baby Papi. Oo, gumagalaw-galaw na. Let's see, ha? Let's see. Ayun. Tulungan natin. Tulungan kaya natin. Okay, so habang busy po si Mami sa paglilinis dun sa third puppy niya, ay tingnan natin kung anong gender ng pangalawang lumabas. Ito po siya, oh. Ayan. Tingnan natin. Ay, baby boy. Tingnan natin, ha? Tingnan natin. Focus natin. Ayan, oh. Baby boy. O, diba? Kita nyo? Baby boy siya. Galing. Pero maliit siya, ha? Tapos yung isa, yung bagong labas. Tingnan natin yung bagong labas.
Ito ay baby girl. Ang laki. Ang laki yung baby girl. Mas malaki dun sa una. Yung una malaki, tapos yung sumunod na male ay maliit. Tapos itong pangatlo ay napakalaki. Oo, teka anak, baka masobrahan ka ng ano dyan. Ayan po mga giliw kong taga-subaybay. Kasalukuyan po nagle-labor na uli si Fanny, yung nanay na aso. Tansya ko, may susunod na uli, yung pang-apat. So, antabay lang po tayo, abangan natin susunod na kabanata. At syempre po, huwag ninyo kakalimutan na please subscribe to my channel, Skipper TV. Opo, para naman po madagdagan yung aking mga followers, syempre. At ganoon din po, please follow my Facebook page, Skipper Dean TV. At syempre po, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share. At pwede po kayo mag-comment, ano po. Feel free to comment down below. At gagawin ko po ang aking makakaya para kayo po ay matugunan sa inyong query. At syempre po, huwag nyo kakalimutan, own a pet and win a friend. Yan ang ating kasabihan. Ano po? Kasi totoo naman po, kapag kayo may alaga, automatic, meron na kayong kaibigan. So, hintayin po natin susunod na kabanata nito. So, ayan po. Napakabilis. Lumabas na po yung pang-apat. Nalingat lang tayo ng konti. Super bilis. Ang galing. Pero sa lukuyan po nililinisan ng nanay, yung anak niya. Tingnan natin kung kumusta. Kumusta ba yung lumabas na bago. Uy, teka. Mukhang hindi nagalaw ah. Tingnan natin. Nagalaw naman. Ayun oh. Ayun, nagalaw naman siya. Oh. Malaman natin. Gender reveal. Maya konti. Yun yung pang-apat. Naku, itim na naman. Pambihira. Talagang malakas ang dugo ni Fanny ha. Oo. Nalalayan natin ulit. Tingnan natin. Oo, ayan oh. Pero hindi siya talagang itim na itim. Ayun, lumabas na siya. Oh, kinuha na yung kanyang placenta. Ayan oh. Gender reveal. May konti. Tingnan natin yung pangatlo. Medyo maliit ulit yung pangatlo. So yung una ay katamtaman ng laki. Tapos yung sumunod ay maliit. Lalaki yung maliit. Pangalawa. Yung pangatlo ay babae. Malaki siya. Tapos malaki ang ulo. Tapos itong pang-apat ay maliit lang din. Malaman natin kung ano ang kanyang gender maya konti. After malinisan siya ng mama niya. Yun, gumugulong-gulong. Tingnan natin kung anong. Mamaya po, lilinisan ko na ng todo yung mga yung tuta, hindi na masyado kasi siguradong lilinisan ng nanay yan eh. Yung nanay, lilinisan natin kahit paano pupunasan natin. Para maging ano naman siya, hindi naman dumikit ng todo yung dugo sa katawan niya, ano po, sa balahibo. At paano malinisan natin. Okay, so mapapansin natin po na talagang pakyawan to ha. Ibig sabihin, talagang wholesome. Package, lahat ay itim. Ano ba yan? Mahina yung dugo ng tatay, recessive. Dominant yung dugo ng nanay na black. Black chocolate. Ayun yung anak niya, yung nasa dulo na yun, oh. Kita nyo? So, tingnan natin maya konti. Mukhang male yata ito uli. Parang male siya. Second male to. Ayun, para nakikita ko na. So, dalawang males, dalawang females. Kung sino yung mga males, yung mga bulinggit.
At kung sino yung mga female, siya yung mga malalaki. Sa ngayon, malaman po natin. Ang galing naman niya, ang nanay. Inilagay niya mismo ng kusa doon sa loob ng small na box. Tsaka niya doon lilinisan. Yan po ay ginawa ko para magkaroon lang na ma-separate lang temporarily yung bagong panganak na baby para yung nanay makapag-concentrate, makapag-focus sa kanya panganganak. Siyempre, nagle-labor yan, nagde-deliver yan, nag-scratch siya, may tendency makamot niya. Temporary lang po yung box na yan. Ang galing ng nanay kasi sinut niya dyan yung kanyang baby. Ano po? Napakahusay. Ayan siya, oh. Nilagay niya, sinama niya doon sa mga kapatid. So, congratulations, Fanny. Ang galing-galing mo talaga. Opo, tingnan natin. Ang susunod na kabanata pa. After nito, hopefully, maging matagumpay ang lahat. At syempre po, hintayin natin. Tansya ko meron pang isang natitira eh. Meron pa pong isang natitira. Hintayin natin yon kung anong gender. Update ko lang po kayo, yung pang-apat ay sige, mamaya natin kuhanin kasi nililinisan pa niya. Opo. Yung pang-apat ay napansin ko, nasulyapan ko, mukhang ang gender ay lalaki rin. Okay. So, salamat po. Okay. So, ngayon po, napansin ko na after niya linisan yung pang-apat na lumabas na anak niya, ay nag-start na ulit siyang mag-labor para dun sa ika-fifth na puppy na natitira sa tiyan niya or maaaring meron pang dalawa. Let's find out. Ano po? Ayan, nagsisimula na siya mag-labor ulit. At nakafocus siya mabuti. Inhale, exhale while pushing. Opo, pinupush. Yun, lumabas na. Uy, may parang naibang kulay. Tingnan natin. Naiba yun. Paglabas pa lang, kita na kagad, iba ang kulay. Galing. I-alis muna natin itong isang to. Nakakasalukuyang katatapos ng linisan ng nana. Ayan po, yung pinakapang-apat. Male uli siya. Male. Opo, kita nyo? Male. Ayan o. Male siya. So, hintayin natin yung pang-apat. Panlima. Ayun yung panlima. Oh, nakita ko, ibang kulay, maputi. Nagkaroon ng ibang kulay. Sa pagdating ng panlima. Oo. Nakaisa rin ang kulay na mana doon sa tatay. Tingnan po natin. Nakakatuwa. Nakakatuwa po kasi sa totoo lang. Nakakatuwang panoorin. Imagine nyo, para sa akin isang malaking blessing po ito. Kasi, it is really a blessing. Kasi, parang ma-experience ko first hand, no? Nakakita ko ng actual kung paano nanganganak ang isang hayop na aso, katulad nito. Kitang-kita ko siya. At kahit pa paano, it is a big pleasure, experience para sa akin at isang malaking karangalan na matulungan ko, maalalayan ko siya sa kanyang panganganak. Ano po, makita ko kung paano ko siya assist. Kasi hindi po lahat ng tao ay nakaka-experience na ganito. Well, alam ko na maraming nakakakita na naka-experience na nakapagpaanak na ganito, no? Pero just the same po, isa pong malaking blessing yon na pinagpapasalamat ko. Kasi napakaganda po ng napakaganda po nitong experience, no? Sorry medyo na-distract lang po ako kasi meron ako nadinig na parang delivery. So, going back po, pasensya na kayo sa intermission natin, ang sinasabi nga, isang malaking blessing siya kasi para sa akin dahil ito ay gift of life. It is really a big blessing for me to experience such
occurrence o isang panganganak na isang aso. Dati nung maliit ako, nakakita ko yung nanganganak na baboy na po sa kapitbahay namin nung bata pa ako. Kasi hindi niya naitatanong, nung pong bata ako ay pinangarap ko rin na maging veterinary medicine makakuha ko. Kaya lang syempre limited lang ang budget natin ng daddy ko at mami ko, so hindi po natuloy yon. Pero yung aking love, yung aking pagtingin, pag-aalaga sa mga hayop ay hindi po nawawala, yung aking pagmamahal. Kaya nga po ang dami kong alaga ngayon, at ito po yung aking naging source of inspiration. Yan ang naging source of inspiration ko, motivasyon ko sa buhay. Marami po akong realities na realize, maraming realidad na pumasok sa isip ko at nakilala ko pa ng mas malalim ang Diyos at ang mga bagay-bagay. Ano po? So, nagpapasalamat po talaga ako. Tingnan natin itong si Tisoy, kung anong gender niyan. Hintayin natin na i-assist siya ng mama niya. Dali lang po. Okay, so may konti po, i-update ko kayo kung ano ang kanyang gender, itong panglima. No, Tisoy po ito, mukhang apricot ang kulay niya, no? Parang apricot red ang kulay nitong isa. Napakaganda po at mukhang malusog din siya, no? Hopefully ay maging maayos sila. Yun, no? May sinyalis na siya na ano, umiiyak yung ibang kapatid kaya tumayo ang nanay. Siyempre po, ayun, naghahanap pa kagad ng init ng nanay tsaka dede. Ang galing ng mga aso, natutuwa ako. Paglabas pa lang ay nakapokus na kagad sila. Ayun, naiwan si baby. Tignan natin kung anong gender nitong si baby boy. Ay, girl din siya. Kita nyo? Ang babae din, oh, laki, oh, ganda. Tignan natin kung anong gagawin ng nanay. Lagay niya yan dyan sa kanyang tabi. Saka dun sa mini box na ginawa ko. Shoot niya yan dyan. Yan dyan mga kapatid. Sige, pasok ka dun. Pasok ka dun, baby girl. Saka mo na sa nanay mo para mapamiliarize mo na. Makabisa mo na yung scent ng mama mo. Yan. Saka mabigyan ka niya ng init. Punta ka niya si mama mo. Si mama. Yan si mama. Sweet baby. Mama. Ang bait-bait ni mama. Yan po yung panglima. Tingnan natin kung may susunod pa, malaman natin. Ang tabay lang po tayo rito. Hindi po mahalaga na siyempre, natural na napapagod tayo, napupuyat, napawisan, nangangawit, nadudumihan ng kamay, mabaho ang kamay. Normal po yun. Lahat yun ay normal. Wala po tayong dapat ipandiri. Wala tayong dapat na ireklamo kasi po lahat ito para sa akin ay blessing. Imagine nyo first hand, nakita ko ng personal, up close and personal kung paano ang mga pag-anak ng aso, no po. So, halina't pagmasdan, tingnan natin kung ano po ang kaganapan, ang mga kaganapang bago dito sa ating tinutunghayan, ating sinusubaybayan ng mga bagong sibol dito sa ating bakuran. Ayan po, kitang-kita, sumasapak. Swak na swak, aho. Tingnan pa natin. Ilan yan? 5 po yan eh.
5 matatakaw yan. Oh, tingnan natin ha. Lahat po yan ay tsumatsapak. Oh, itong isa. Yan. Dali, sumapa ka. Lalaki ito eh. Bulinggit, yan. Oh, galing. Opo. So, katulad na sabi ko sa inyo kahapon, 3 babae nasa pagitan yung 2 lalaki. Yung panganay ay babae, malaki siya. Yung sumunod ay lalaki, maliit po siya. Tapos babae uli, malaki yung pangatlo. Oh, ito yata yun. Ito, si Dagul. Tapos lalaki uli, maliit, ganyan. Tapos ang pinakahuli itong mestizo. Tingnan natin ha. Ayun yung isa oh. Nakakadede ba to? Saka ba? Ito isa. Dudu ka ba? Dumududu. Tingnan natin. Dumududu ba to? Dumududu. Nakadikit. Nakakatuwa po, di ba? Ayan po yung ito yung pinaka-konsuelo dyan eh. Oo, yan yung pinaka-konsuelo, no? So sa ngayon, syempre, dahil maliliit pa, hindi pa sila ganong kakulot o hindi pa kulot. Although may lumabas na isa yun. Kita na yung pagkakulot niya. Ngayon habang lumalaki po yan, tsaka kukulot po yan. Tapos kung kahapon, o kanina pala, kahapon tuloy, kanina napansin nyo, parang nanlilimahid sila, nanggigitata, marumi, parang malansa kasi may mga dugo. Siyempre po natural yun eh. Nag-delivery time yun eh, no po. Nanganganak kasalukuyan, yung nanay. At siyempre, pagkatapos naman nun, lilinisan natin. At ngayon nga po, matutunghayan nyo. Malinis na uli siya. Tama po ba ako? Ayan. Tama yan. So, ganun yan. At, ayan. So far, so good. Ayan po ang development ng ating mga kabanata, na kung saan po ay talaga nakakatuwa. Kaya kung kayo po ay hindi pa nakaranas ng ganito, sooner or later kung kayo may alaga, makaka-experience din po kayo ng ganito, promise. No? Basta syempre tsaga-tsaga lang po. Hindi ko naman sinasabi na pilitin nyo o gayahin nyo ako. Kumbaga, ibang klase po kasi experience yan eh. Although masasabi ko po, for so long a time, iba-iba na rin po yung mga nag-ialaga natin, ay nakaka-experience tayo ng mga ganito. It's really a big event. Opo. An event na hindi talaga may pagpapalit. Opo. So yun po. Marami pong salamat sa pagtunghay ninyo dito sa ibinahagi ko sa inyo. Basta huwag nyo kakalimutan, yun pong ating usapan, maliwanag po yun. Own a pet and win a friend dito po kay Skipper TV. Salamat po.